sila'y kalagop, na sila'y dili maayo nga mga intention sa mga katawhan sa Ginoo. Gitawag ni silang anti-Semitism. Anti-Semitism. Okay, number 1 nga pangutana. Who is the invading coalition? Kanang coalition diri maigsoon is muni siya usa ka alyansa, usa ka panagtigom sa mga tagsa-tagsa ka different groups maigsoon, mga parties or individuals nga naa sila common purpose. Kining coalition nga giingon diri sa Bible, mao ni mga tawo nga nagkahiusa sa ilang pangunahuna apil hari, mga igsuon nga gusto silang musulong sa nasod sa Israel. And you know what, my son? Murag di kay mo ganahan, kay huwag mo nakakita sa balita. Pero kung makakita mo sa balita, pagkaingon mo, nga naa na gidayta sa kinatumyan. Why? Ang katapusan sa mga sa kalibutan, my son, dako kaayog role ang nasod sa Israel. Isa mo taon ini. Dako kaayog role, dako kay responsibilidad, dako kay trabahoon ang nasod sa Israel, ang mga katawhan sa Israel, kining connection sa katapusan. So mao ni mga kaigsunan, who is the invading party? Who is the invading group? Kinsa ning mga tawo nga gusto musulong, naglagot, nagdumot sa Israel mga igsoon. Kay mao man ang pagkailang, pagbuyanap. Mao ni siya first, at i-consider, walay dako ani Gog. Ini si Gog, mao ni siya kani sakto na lang to. Sige, kato na lang. Kato lang, tanaw, makita na to. Okay, kini si Gog, ang giingon sa Bible dahil sa Ezekiel, o mo ni siya hari, a person leading the invasion. Mo ni siya usa ka hari, leader, na mag-lead sa pagsulong. Kining ginalagog, kining magog, mo ni lugar, mga lugar sa Bible. Kung imong basahon ang Bible, nanay Gog and Magog. Kung wala ka nagbasa sa Bible, wag ka kabalo ani. Karon pa ka nakadungog. When you read the book of Ezekiel, mao ni siya kay propesiya man siya book. Kana si Gog, mo ni ngalan sa tawo nga mo'y mulid sa pagsulong. Mo'y mulid sa invasion. Kana si Magog, mao nay mga nasod. Mo ni mga nasod. Ang Magog nalangkog siya sa Central Asia. Ang Central Asia karon is sa una gitawag siya Soviet Union Republic. Naay mga nasod, mga igsuon na sakop sa Soviet Union or Republic, Soviet Republic or sa Central Asia. Tanaw na to ni mga nasod. So mao ni siya number 1. Sa North, mao ni sa North. Di ta kay kalitok ani, mao ni siya Kazakhstan. Kazakhstan. Ikaduha, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan. Okay, Uzbekistan. Mao ni siya mga sakop sa North. Mao ni sakop sa North. Okay, another is Rosh. Ang Rosh is Russia. Ang Russia, uban niya is, ang giingon diri sa Bible, Misik. Di ba naigiingon sa Biblia? Misik, Tubal, Gomer. Misik, Tubal, Gomer. Togarma. O sa presente karon nga naso, gitawag na siya Turkey. Turkey na siya may soon. Sa modern karon, nangalan Turkey. Unya, ang Persia, sa modern karon is Iran. Ang Ethiopia, di ba na-mention sa Bible atong ibasa? Ethiopia, ang Ethiopia is Sudan. Dayon ang another one is Libya. Mauna siya sa north. Ang sa south is Afghanistan, Iran, and China. So mauna may soon nga mga nasod nga mualsa sa ilang puwersa batok sa Israel. O kanang mga nasura karon, nakita na nato bisan sa television, nagsugod na sila atake sa nasod sa Israel. Nagsugod na sila ginahinay mga igsoon o atake tungod kay naabot sila sa nasod sa Israel. Muna gingon sa Bible mga igsoon, Matthew 10:22, you will be hated by everyone because of me. Yun si Jesus, kalabutan ka mo sa daghan mga tao tungod ka nako. Ngano ang Israel daghang mga nasod naglago tungod kay ang Israel piniling katawhan sa Ginoo. And whether you like it or not, like soon, ang nasod sa Israel, naay dakong kalambigitan sa katapusan sa kalibutan. Doon ay dakong kalambigitan sa karon nga naghinapos na kapanahonan. Murang nagaan akong atensyon. When? Ikaduha ang pangutana.
When will they invade? Kanus amali sila musulong. Nga musulong yun mga igsoon. Tanaw na itong Bible mga igsoon. In verse 30, chapter 37 sa Ezekiel, tanawin yung Biblia. Ang kapitulo 37 sa Ezekiel, mao na siya propesiya, may tungod sa Walug, Valley of the Dry Bones. Kanang Valley of the Dry Bones, meaning patay. Oh, patay, ugang ang mga bukog, wala nang gilihok. O kining propesya sa dry bones, mauni ang Israel. Mauni ang Israel, Benson. Before 1948, they are dry bones. Wala sila'y life. Wala sila'y kusog. Mga bitang nagkadibulaag sila sa nagkalain-laing mga nasod. But pag-abot sa 1948, Benson, nahimong natao pag-usab ang Israel. Nabuhi sila pagbalik ang nasod sa Israel. Mautong nga time nga naginahinay sila maigsuon pagpauli sa ilang mga nasod. Sa ilang nasod, brother. Sa ilang nasod na mao ang Israel, ang mga Jewish people. Karon hinahinay nagpamalik ang mga nagalain-laing mga Jewish people nga nagpuyo sa tibok kalibutan sa ilang homeland. So ang pangutana, kanus amani sila mahitabo. Sorry, Maigson, dili kay nakakuan sa PPT. Next time ako yung panikamutan nga maklaro ako mga sabuta kay murag wala na sa atong buot basta di na ko makitaan sa telebisyon, sa TV. Muna Maigson, next time manikamutan mga Maigsonan. Okay, kanus ani siya may tabo ang pagsulong between Ezekiel 37. Ang 37, the Valley of the Dry Bones. Nga ang mga bukog, gipropesiya nga mabuhi. O nabuhi yun ang nasod sa Israel. Nabuhi yun ang nasod sa Israel, Maigson. Pag-abot sa 38 mga kaigsunan, mo ni karon akong itunan. Kung muadto ka sa Ezekiel 48 and 40, chapter 40 to 48, nag-iskot ni siya ng mga chapter sa worship in the millennial temple. Na ito pagsimpa dito sa millennial temple. Millennial temple katong 1,000 years nga second advent ni Christ diri sa kalibutan. Okay. First Maigson diri sa yuta. Kanus ang may tabo between Ezekiel chapter 37. Katong the Valley of the Dry Bones nga nabuhi sila. Okay, dayon paingon sa milenyo. Kanus ang may tabo ni Maigson? Gikan sa 1948 nga nabuhi ang nasod sa Israel. Ingon ang Bible ang mga bukog nga uga nakabaton og kinabuhi. Gikan atong 1948 tunga-tunga between 1948 to millennium. Diha mahitabo ang pagsulong. Ang totally kung saan nahitabo karon Maigson. Kung atong balikan tong 70th prophecy of Daniel na ata sa church age. Then ang ending sa church age is rapture. Ang ending sa church age is rapture. Then paghuman sa rapture, naa ang 7 years nga tribulation. Katong mga grabe nga mga kalisdanan. First, and you have 3.5 years, and another second and a half years nga grabe gyud kaayo ang kalisdanan. Another one, kanus away tabo mo to siya. Between 1948 to the millennium. So 1948 dugay na kay to. Unsa na ta karon? Maigson. So naa na, nagsingabot na. Dahil another one mahitabo ni siya nga pagsulong is kung imo tanaw ng Bible Maigson, at a time of peace in Israel. Kanusa man ang Israel makabatay og kalinaw. Last week nato nga study katong ang Antichrist magdeklara siya og peace treaty sa mga hari. Unya ang Israel makabato na og kalinaw. Karon ang Israel grabe ang ilang kagubo. Wa sila kalinaw. Hangtod nga mopakita si Antichrist ay ha pa sila makabato og kalinaw. O kanus amay mahitabo nga ang Israel magpalinawon. Ezekiel 38 verse 8. Tanawang Biblia Maigson. Ingon diri verse 8. Ezekiel 38 versikulo 8. So ingon sa Biblia kinsay naka ukab. Baliw ko basa niya Maigson. Okay, 38 versikulo 8. Okay, nawala ko siya. Ingon diri. Tapos sa daghang katuigan, magtigom sila o makigubat sila sa yuta nga natungkod. Isa man yung yuta nga natungkod pag-usab. Tapos sa natungkod pag-usab. Tapos sa gubat ang yuta sa Israel. Diin ang katawhan gikan sa nagalain-lain nasod.
Mo ni ako dito nato gyagi. Gikan sa nagkalain-laing nasod. Tinuod ba ang Biblia? Na mauli gikan sa nagkalain-laing nasod ug nagpuyo na karon nga malinawon. So mo ni atay, mo padayon pag gini pauli ang mga Hudiyo sa ilang nasod. Then pag-abot sa 7 years, 3.5 years, another 3.5 years na tribulation, ang nasod sa Israel nga na mauli sa ilang homeland, makabato na sila kalinaw. Nga na makabato sila kalinaw, kay naghari na si Antichrist. Nagpakita na si Antichrist kay Saul. So, mauni nga time, sa 11, sa ingon sa 11, sa verse 11 mga igsoon, ingon diri, muingon, sulungon ko ang nasod nga ang mga syudad walay paril. Sulungon ko ang mga tao nga nagpuyong malinawon, walay mga panalipod ug wala magtrangka sa ilang ganahan. Ani nga tayo mga igsoon ang Israel malinaw na. Mao ni nga tayo nga musulong ning mga kining hari nga giingon diri si Gog, hari sa Russia. Mutunga, mga igsoon, aning mga na, kani magkagrupo, magkauyo ning mga nasurang atong ibasa kaganina diha, aron musulong sa nasod sa Israel. Take note, during the first half of the 7-year tribulation. So, tama ko niya mga igsoon? Okay, another. What will happen? So, may tabo after that mga igsoon. Sa pagsulong na nila, sa katong mga nasod, katong sa north o sa south, pagsulong nila sa nasod sa Israel, mga igsoon kung sa may mahitabo, Ezekiel 38, versikulo 18. Nag-ingon ang Ginoong Dios, apan niadto niyang adlaw nga si Gog musulong na sa Israel, musilaog ang akong kasuko. Nga na Bible mga igsoon, kung si Gog ang hari sa north, musulong na sa nasod sa Israel, sa akong pagpangabugho, nag-ingon ako nga niadto adlaw mahitabo ang usog nga linog sa Israel. So what will happen next on? Number 1, God will rescue with 4 weapons sa iyang mga katawhan. First weapon, great earthquake. I-rescue sa Ginoo iyang mga katawhan ang nasod sa Israel. Number 2, next on, ang mga kontra mag-unay. Tanawa niya. Ang kontra mag-unay. Ingon diri tungod sa kahadlok nila kanako mamurog ang mga isda sa dagat ug ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga mananap sa kabatagan ug ang tanang nagamang sa yuta o ang tanang tao sa kalibutan, mga tumpag ang mga kabukiran o magunog ang mga pampang, ingon man ang mga parel, patunghaon o batong kanggog, ang tanang matang sa mga buta nga makalilisan, magunay silang pinatiray. Paunayon sila sa Ginoo, why the Lord i-rescue niya ang iyang mga katawhan. Another one, disease, mga sakit na makamatay. Another one, may igsoon, hilabihang ulan. Ingon ba ang Bible diri, tanaw ang Bible, silutan ko, siya, pinaagis sakit, o sa gubat, siya ang iyang mga katawhan. Nga nag-uban kaniya, paulanon kung kusog, nga ulan, sa tubig, o tibuok nga yelo o kalayo o asupre. Ikaupat nga gamiton sa Ginoo nga weapon, paulanon sa Ginoo kusog. Dayon mga tagak ang mga tinibuok nga ulan. Sama ay tinibuok nga ice, yelo. O sama o kalayo nga asupre. Niining paagiha, ikapailangan to sa daghang mga kanasuran ang akong gahom o ang akong pagkabalaan. Unya masayon sila nga ako mao ang Ginoo. Ang tagalong may son, may tabo man ni siya sa nasod sa Israel, pero ipakita sa Diyos sa mga tao against the nation of Israel nga Diyos gayon siya sa iyang mga katawhan. Diyos gayon siya sa mga katawhan o mailhan sa mga tao nga ang Diyos nga Ginoo sa Israel mo dapig gayon sa ilang nasod. Dapig gayon sa ilang nasod. Hallelujah! Unsa may atong buhaton kung inani na ang mga pangitabo. Karong gisultian tamo na ikaduha nga mga sinyalis. Ang pagdagsam, ang pagpuyanap sa mga nagkalain-lain nga mga nasod against Israel. Mabito lang kita, church, gidasig kita nga moampo para sa Israel. Kay ang time clock sa pagbalik sa Ginoo, ang time clock sa katapusan sa kalibutan is the nation of Israel. Whether you like it or not, sa mensahe sa pulong sa Ginoo, maungayon ka na'y mahitabo. Tungkol kay unsay gisultis Biblia, mahitabo kayo kini. Unsay mga propesiya sa Biblia, mahitabo kayo kini mga igsoon. Unsa may angay na buhaton. Hallelujah. Kung inaani mga panghitabo, unsa man angay na buhaton.
Karon angay nato ni buhaton. Angay tang mahinumdum sa duha ka butang. Number 1. Una nga butang nga isura hinumduman is Satan is against all that God is for. Tinuod dili. Si Satanas bato sa tanan nga iya sa Ginoo. Si Satanas di malipay sa mga butang nga iya sa Ginoo. Sa imong pagsimba diri karon wala kalipay sa Satanas. Sa imong pagtabang sa trabaho sa Ginoo karon ning last days na wala kalipay sa Satanas. Satan is against all that God is for. Against si Satan sa tanan-tanan nga mga butang nga iya sa Ginoo. Mo bitaw ako mag-ampo ka against si Satan, suko siya ni anak. Pero kung magpanupig ka, nasama na nga under tali Satan. And this moment or this time, mga igsoon ng mga pangitabo karon sa kalibutan, mo against man ang yawa kay siya may amahan sa tanang bakang, amahan sa tanang daotan, o ingon ang ulong sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Mo against man ang yawa sa tanan nga imong gihimo para sa Ginoo. Pasagdain na ang yawa, padayuna karon panahona ang mga butang nga iya sa Ginoo. Hallelujah. Do what you can do today. Do what you can do today for the Lord. Kung unsay imong makaya karon nga para sa Ginoo, buhata. Inay mo man, buhata. Unsay imong makaya karon nga para sa Ginoo, buhata. Ayaw na mo ugmai, ayaw na pa unyai, ayaw na pa sunod tuig pa, ayaw na sa sunod bulan. Nga naman kay basin sa sunod bulan, magmahay na ta. Muna may son atong ligayan ang kanang word nga pagmahay. Mintras kaya pa nato karon, do what you can do. Kay bisan ingon pa ang tinuod, Satan is against all. Oo, that God is for. Unsa ang tanan nga iyas Ginoo against si Satanas. Kaysa Matthew chapter 16 verse 23, John 8:4, siya ang nagbuta sa mga hunahuna o kasing-kasing mga mata spiritually sa mga tao nga di kasabot sa kamatuoran o di ka kita sa kamatuoran. Si Satanas ang author niya ng tanan nga igsoon. Hallelujah. Unya sa Revelation 12:10, ingon ang Bible tanaw na to, Pinadayan kapitulo 12 versikulo 10. Kaya hapit ako naman na igsoon kabalaka di pa ta maalas isihan. Hallelujah. Yes, 12:10, ingon diri ang Bible. Maigsoon ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Unya, nadumugo ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Anaa na gayon ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayon sa Dios ang iyang gahom. Ingon nga hari og nagapakita na sa Mesiyas nga iya ang otoridad. Kay ang tigsumbong o nagbarog sa atubangan sa Dios o nagsumbong sa atong kaigsuunan. Adlaw o gabi gihingidla na gikan sa langit. So tinuod sa Satanas maigsoon, kabalo mo kung atong paundayunan ang gusto sa away, duha man atong pangulo diri, duha ra atong hari sa atong kinabuhing personalan. It's either si Satan or si God, si Jesus. Nga naman, whether we like it or not, those who are not obey the word of God, sakop yun sa yawa. Sakop yun sa yawa. Those who obey the word of God, the command of God, sakop yun sa Ginoo. Sakop yun sa Ginoo. Anak, kaya na, kung imong dawaton, tubuan si Kristo, nga imong Ginoo, manuluwas ang kasing-kasing, you have the right to become the son of God, the child of God. So meaning to say, my son, we are God's children. Ang atong buhaton, buhata, ang gusto nimong buhaton, karon para sa Ginoo. Buhata, my son, ang gusto nimong buhaton, karon, ayaw na para sa Ginoo. Praise God. Another one mga kaigsunan is, when God is all you have. Another one nga ato ang hinulungan kung inaani mga panghitabo. When God is all you have, all you have, you have all you need. Kulangan na siya. You have all you need. When God is all you have all you need. Kung ang Ginoo mo ay tanan nga naa nimo karon, you have all you need. Maangkon nimo ang tanan nimong gikinahanglan. Unsa pa may atong banjing-banjingan sa pagpangalagad? Unsa pa may atong luya-luya
daan sa pag-ating sa mga buluhaton. Nga kung nakabalo ka nga, ang Ginoo mo'y tanan nimo, isupply man niya atong mga panginahanglan. Hallelujah! Unsa mo may atong absin-absinan og Miyerkules? Unsa mo may atong absin-absinan og ating prayer? Nga kung nakabalo ka nga, ang Ginoo mo'y tanan alang ka nato, ang tanan nga atong gikinahanglan naana sa Ginoo. Naana sa Dios tanan na igsoon. Di na to namakit-an sa bisan asa. Naana na sa Dios ang tinuod nga paglaom, ang tinuod nga seguridad, ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga katagbawan, at adlaw nga panginahanglan. Naana na tanan sa Ginoo. When God is all you have all you need. Kaya ka magka-vlog sa Ginoo. This is a great challenge for us. Maigsoon ining kabuntagon. Hallelujah. Lingon ang John 14:8 maigsoon nga God is sufficient for ultimate fulfillment sa kinabuhi. Gusto kang tinuod nga fulfillment sa kinabuhi, sufficient na ang Ginoo. Amen. Pero wala na tayo laing pangitaon, inay tupad. Ayaw na pangitag lain. Inay na. Inay tupad ay pangitag lain. Ay na pangitag lain ang simbahon. Ay na pangitag lain nga pagbisihan. Ang Diyos ko ay atong pupusan. Because with God is sufficient. With our relationship with the Lord, my son, is sufficient na nga mahimong ma-fulfill. Ang ultimato ma-fulfillment nga atong ipangandoy sa atong kinabuhi. Because in the Lord, God can provide peace. Because the Lord can provide joy. Because the Lord can provide hope even in difficult times. Naratanan sa Ginoo. Naratanan sa Ginoo. So wala akong challenge. Ako masubok yung as pastor dito. Mutambong sa Kapis Prayer, 1, 2, 3, 4, 5. Tambong sa Miyerkules, na iso nila tagalog sa uban ng simbahan. Kita dili nga naman ako'y gigamit sa Ginoo. Mupudlo na ito, maison. Mupahinundog ka na itong tanan. Hallelujah. Wapil o Miyerkules, 1, 2, 3. One time na iso, nagula ko kasing-kasing, nag-text ko nga. Musulti na lang yung maison, nagula ko kasing-kasing. May ganing anhi si Brad Udo. Huwag ni Kuyog si Brad Lloyd. Kaya kung wala ni Kuyog si Brad Lloyd, huwag niyo wala niya ni si Brad Udo. Kami na doon Pastor Jed magsimba. May ganin na si Brad Udo. Na si Atilala at umatay, si Brad Udo o si Brad Lloyd. O dinalian. Pero kabalo ko maigsoon na ay mga panahon nga siguro dili ta kahimo. Pero kung tayo mga maigsoon na ning kabuntagon, do it now. What you can do for the Lord, do it now. Do it now. Amen ba? Do it now because God can provide everything what you need. Hallelujah. Asa pa matamangita. Hallelujah. Sige tag pangita. Mga panulpandul at pangita. Huwag yapon pangita. Amen. Muna nga diha na kita sa Ginoo. Mangitag una. Hindi na ginapos ka kapanahunan. Labi na kay grabe ng alyansa. Nagka-strong na ang alyansa. Ang grupo sa mga nasod na iksod na mag-ibatok sa Israel. O niya kung musulong na sila sa Israel, delikado ta. Delikado kayo mo tag okay ra ka, delikado ta. Kuni mo bitong gitudlo ni times kay connected ta. Natay ka lang bigitan ni ini ang mga tao sa Dios. Muna we are praying na dili pa moabot ang dagko nga tribulation may tabo sa kalibutan. Mag-rapture na. Kaluwason na sa Ginoo. Kay dili yun mag-agwanta ang mga tao during sa tribulation time. Dili agwantag dagan-dagan. May lang may karamiday ng mga Kristiyano. Ay, mananom lang kung kabuting kahoy. Kaya kung dili na papalito, nakaray kabuting kahoy nga malukat, mananom lang kong saging. Kaya kung di na papalito, kaya pamarka nag 666, ang ako na lang saging mo, ikaw na. Oh, what is 3.5 years? What is 3.5 years? Mahurot na rin yung saging tinuba. Mahurot na yung kabuting kahoy nilukat. Mangita yung kaganon. Gusto nyo ka mo palit? Hallelujah. Pero kung di ka magpamarkag 666, kung ayaw nyo mo pamarkag 666, magkinahon sa kalimutan na exalting kita magpamarkag 666. Ayaw ibaylo ang Ginoo sa 2 kilong bugas. Ayaw ibaylo ang Ginoo na exalt sa bigutong nilong atiyan. Ayaw ibaylo din si Jesus Christ na exalt sa gipanginahanglan sa inyong mga anak. Mabita na ka na itong mga anak, tuluan na itong fasting. Muna mapisuhan na magtulong ng fasting. Kaya kung di taan na itong fasting, 2 kilong bugas, mapailaw ginato ang Ginoo. Bukong na yung ko. Palit yung bugas, kawatan na ng puasa. Muna church, this is the challenge for us.
diha sa Ginoo. Amen. In difficult times, the Lord is our hope. In difficult times, my soul, the Lord is our peace. In difficult times, the Lord is our joy. Amen ba? Hallelujah. It is encouraged to us, my soul, as believers. Hallelujah. Mapangitaon din nato ang pagkasupisyente sa Ginoo. Hallelujah. Dili ang mga material na posisyon sa kalibutan. Dili ang mga material na mabutang. Salamat sa Ginoo, giintrasanta sa Ginoo kamo. Niya ang mga material na mabutang. Pero to tell you, pag abot sa kagubot, dili na nato matanaw ng mga material na mabutang. Dili na na maison ang tinuod na katagbawan na aragyod sa Ginoo. Amen ba? Ang worldly achievements maison, mga temporary na. O darang pulong sa Ginoo, ang atong ginutang response ng panahon na is to shift our focus from temporary to what is eternal. Na yung mga temporary butang na gipukusan nato, atong i-change ang atong pangunahuna nga naaman na sila ato yung tagaang pagtagad ang mga butang pang-eternidad. Amen. Dalaygon ang Ginoo maison. Why? Because in the presence of the Lord, there is the ultimate source of all. Sa presensya sa Ginoo naatanan, ultimatum nga source sa tanan nimong ginagamit. I challenge you this morning, my son, individually, every one of us. Karon ang time nga maniguro dito. Karon ang time nga maniguro dito. Ingon paghapon nga diskasan sa cottage prayer, kanang linog, sige naman nakalumog. When I was a child, o natigulang na ko karon, sa bata pa ko, galinog ka. Pag gunit-gunit pa kung ganili kay galinog ka. Bantay yung linog. Karoon ng damo ako, di na ko kadungog gagalinog. Hanggang karoon nga natigulang din ako. Nalinaag ang linog. Sige na kadungog linog. Kadungog baha. Mga lahar. Sige kadungog yan. Pero after this, unsa kayo mahitabo. Kay grabe, wala lang takabalo. Okay ra kay ta sa atong lapit. Pero sa ubang mga nasod, nangandam na kay moadto na sa pangbuhaton. Muna may son karon ng mga panahon, ang atong response, let us continue to live by faith. And with the purpose na gihatag sa Ginoo kanato. Amen. Live by faith. Mabuhi ta bisag way kwarta. Mabuhi ta bisag lagot mon. Mabuhi ta maigsoon bisag utan. Mabuhi ta maigsoon bisag way bugas. Mabuhi ta makapangalagat tas Ginoo bisag way bugas. Living by faith with God's purpose nga gihatag sa matag usa kanato. Mabuhi ta bisag gamay ra atong kwarta. Wala ta nagtan-aw pag maayo diha kay mabilin na lang tanan atong fokusan ang mga butang ang hatod nato sa eternidad. Living by faith, my soul. Hallelujah. And another response nato is always repent and believe. Sometimes ka may son, murag naanad na ka ba? Natay mga sityat man. Kisa may way sityat diri kay musaludan mo nimo. Kisa may balaan na diri kay wala na sa langit ang balaan, kanin wala na diri. Kaya di na mahikap ang imong parit, balaan na kayo wala na sa langit. Wala na sala. Ang way sala sa langit ra. Natay mga sityatan, kasing-kasing, huna-huna, pulong. Natay mga sityatan, may son. Kung ang ato mga kasityatan sa kinabuhi, ato ang i-ignore, nasityat na karon. I-ignore na ito sunod adlaw. Sunod adlaw, i-ignore ayaw ko na ito itong pagkasityat na adlaw. Ikatulong adlaw, i-ignore ayaw ko na ito itong sityat. Binulan. Binulan ang atong gitigong ang mga kasityatan. Ayaw ko itong ginulsol. Ang pangutana, unyag di ito abot sa sunod bulan. Oh, nagwa ba ko niya may son? Unyag di ito abot sa sunod bulan. Kaya naguna-una ta sunod bulan, radio ko ako sa ginintigong lang tanan. Let's enjoy life. Yes, hindi pwede. Pero mag-enjoy atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kaya kung enjoy na itong kinabuhi, tigumon ang mga sityat, may son, delikado, kung di na mo abot sa sunod bulan. Kaya ang Ginoo ray nakabalo sa atong unahan. Muna ang ikaduhang response na to, repent, always repent, and believe. Kanunay kitang maghinulsol. Kanunay lang kitang maghinulsol. Lord, search my heart, my mind, my motives, especially our motive. Our motives. Motibo ba? Nga nung ibuhat na ni mo,
unsa imong motibo. Nganong gibuhat na nimo? Unsa imong motibo? Gibuhat din ako kay gusto ko nga malipay ang Ginoo. Pero kung gibuhat na nako nga gusto tang malipay ang tao, check our motives. Tungod kay gilantaw sa Ginoo at the end of the day, ang gilantaw sa Ginoo wala nang imong gitrabaho. Ang gilantaw sa Ginoo wala nang resulta sa imong gitrabaho. Ang gilantaw sa Ginoo at the end of the day is our motives. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Another one makes on, continue to do good to others. Do good to others. Do good to others. Do good to others. Amen. Forgive what you need to forgive. Hallelujah. Do good to others. Another one makes on, sharing the gospel of Jesus Christ. Bisan kung dili formal, pero natapad nimo, imo siya masultihan about sa kaayos Ginoo, nakaampo ka niya. Wow! Nindot kay na kang kinabuhi nga ma-lifestyle. Another last one, cultivate your mature faith. Cultivate, habuki kanunay ang imong pagtuo. Aron mo mature pag yun na siya hangtod sa adlaw nga gitagana sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Praise the Lord. Ito ang tanan. Salamat sa mga pulong nga nagkasig ka nato ni Putaga. Thank you, Lord. You are worthy. You are worthy. So, as I respond to the word of God, kung wala na bagay, wala na buhat bitaw, ang kabalukan ang kabuto na sa Ginoo. Kita prepare and ask the Lord, ask God for strength nga karon right now at ipabuhat. Because the challenge for us this morning, if God is all you have all you need. Wala na tayo laing pangitawag kung kabalukan ang Ginoo mo ay imong tanan. Kung di ang tanan mong Panginoon na ang tanan sa Ginoo. Muna ang Bible nagdasin ka na to, do it now. What you can do for the Lord, do it now. Not tomorrow, hallelujah, but today. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord and repent my soul. Tingnan nyo pag-istorya sa Ginoo, Lord God. Hallelujah. Forgive us sa akong mga kapsidyatan. Ginoo, ang Diyos na iso. Naghangkit ang pagkulang sa Ginoo. Naghangkit ang kakulangon sa Ginoo. Natumahatag ang standard sa Diyos. Hallelujah. Lord, forgive us as a church, Ginoo. Nagi mga babang sa yawa, Lord, na mubira na mo. But Lord, hindi magpapili. We are victorious in you, Lord God. We are victorious in you. Kana wala kay pagtagan, kasing-kasing pagtagan sa trabaho sa Ginoo. Ayaw magpasailo sa Ginoo, my soul. Ang ayaw magpasailo sa Ginoo this morning. Open your mouth. Open your mouth. Pag-istorya sa Ginoo sa imong itindugan. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for this alarming message for us. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Rabakaya Shikuya. Tell us, Lord, what we can do. Today, I hope you know how to do. Rabakaya Shikuya. Rabakaya Spirit
Help us to become obedient at all times. Sa kalisod man, sa karuhay, masinungtanon, mahimo kami masinungtanon. Thank you, Lord. 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 The Spirit of the Lord speaking to you right now. The Spirit of God speaking to your heart right now. Don't harden your heart. The Spirit of the Lord speaking to you at this moment. The Spirit of the Lord speaking to you at this moment. Don't harden your heart. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kung yan ang pabalik, ang kinabuhin mo. Your highest. In a silence, my son, batiya ang presensya sa Ginoo. For a moment, for a while, batiya ang presensya sa Ginoo. Thank you, Lord. Daghan ni magkulang ni Ginoo. But thank you, Lord, for your grace. Thank you 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 for your grace that is sufficient for us. That is sufficient for your church. The Spirit of the Lord is in church. Hallelujah. Forgive us, Lord, in behalf of your church. Hindi na hinapos ka kapanahunan, Ginoo. Help us, Lord God. Hallelujah. To be on fire. To be on fire. To be on fire as your church, Ginoo. Help us, Lord. Rababakaya Shira Bakaya. Yara Sira